Welcome to Donmar TV News Channel. Magandang umaga sa inyong lahat. It's 6 o'clock in the morning here in the Philippines. Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi sa lahat ng mga heroes natin dyan, mga OFWs, mga iba-ibang tayong time zone, at sa mga audience ko dito sa Pilipinas from Luzon, Visayas, and Mindanao. Good morning po sa inyong lahat. At masaya akong ibabalita itong good news tungkol kay Presidente Bongbong Marcos. Okay? May good news tayo kay PBBM, guys. May nangyari sa kanya sa Bacolod City, sa Negros. Okay? Yan ang itatalakay natin. Pero bago natin yan itatalakay, guys, importante na i-like at i-share itong video na ito sa Facebook at sa YouTube para kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay tayong mag-like and share sa video na ito. Okay? Sa Facebook at sa YouTube. 1, 2, 3, go! Okay, naka-like and share na ba lahat? And also, guys, please follow and please subscribe Donmar TV sa Facebook at sa YouTube. Okay, sabay-sabay tayong mag-follow and subscribe. 1, 2, 3, go! Okay, thank you very much. Okay, so without further ado, no, masaya akong ibabalita ito ngayon kasi alam niyo na, it's Monday. And narinig ko itong balita na ito, natutuwa talaga ako. Kasi hindi lang tayo ang mabigyan ng grasya nitong pangyari dito sa Negros na ginawa ni PBBM. I-explain ko sa inyo kung bakit. Okay? Itong si PBBM pumunta sa Negros. Aside sa pumunta ito sa Mascara Festival ng Bacolod City, kasi last day kahapon ng Mascara Festival, no? At diyan naman sa Negros Oriental, Buglasan Festival rin, okay? So sa Negros ito lahat, no? May celebration. Siyempre pumunta si PBBM at nangunguna, no? At binigyan, nagbigay ng mensahe sa mga kababayan natin dyan na talagang dahil sa mga selebrasyon na ito, magiging isa ito sa nagpapatunay na bumabalik na talaga sa normal ang buhay natin. Diba? Aside from that, grabe guys, na-surprise ang mga taga-Negros, especially sa Bacolod City. Dahil si PBBM, ang hindi nila alam, namimigay ng mga ayuda para sa mga farmers o magsasaka. Okay? May perang ibinigay doon sa kanila sa iba't ibang sektor ng Negros, no? Bilang parte ng project ng Department of Agriculture. Alam naman natin na siya yung Department of Agriculture Secretary. Isa sa mga programa, isa sa mga proyekto nila ay bigyan ng mga ayuda itong mga farmers natin, no? Dahil alam naman natin yung Negros is maraming mga fertile kasi yung mga land area dyan sa Negros, no? So maraming farmers na organization dyan, kaya dito ang focus ni Presidente Bongbong Marcos. Namigay ng halos 88, no? Again, 88, okay? 88 million pesos. Binigay at ipinamahagi ito ng mga siyam o 9 farmers organization. Okay? Yung 88 million hati-hatiin ng mga 9 farmers organization na may 1,835 beneficiaries. Imagine that one. So malaking tulong na ito. At itong si Presidente Bongbong Marcos binigyan ng award. Okay? Sino ang binigyan niya ng award? Ang 10 na magsasaka. 10 ng mga magsasaka binigyan niya ng award na may 2 hektarya na land area. Para ito sa
binigyan niya ng enhancement fund. Okay? So yung mga may-ari ng mga 2 hectares na mga farmers doon, that will serve as motivation for them, no? Binigyan ng enhancement fund, malaking pera 'yan. Para gumagana silang magtanim. Okay? Gumagana silang magtanim. At aside from the farmers, guys, aside from the farmers na binigyan ng ayuda, namigay rin si PBBM ng 5,000 pesos sa mga residente ng Bacolod City. Imagine that one. Okay? Namigay ng tag 5,000 pesos sa mga residente ng Bacolod. Okay? Yung mga nangangailangan ng tulong. Galing ito ng DSWD. Okay? So, lahat ng mga tao dyan sa Bacolod, no? Na-surprise lahat dito sa pagbisita ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Okay? So, baka akala nyo fake news ito. Okay? So, ipapakita ko itong video na sinabi ko sa inyo lahat na nagpapatunay na totoo itong mga nangyari dito sa Bacolod City. Okay? Ipapakita ko sa inyo itong video na ito. Wait muna. Okay. Play. Bayan, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos ang pamahagi ng ayuda sa iba't ibang sektor sa Negros Occidental. Sa ilalim yan ng Philippine Rural Development Projects ng Department of Agriculture. 88 milyong piso ang ipinamahagi sa siyam na farmer organizations na may 1,000. Oh, ayan oh, tuwang-tuwa ang mga farmers. 835 beneficiaries. Oh, umiiyak yan sa tuwa. Tumanggap rin ng Certificate of Award ang 10 magsasaka para sa higit 52 hektarya ng lupain na pwedeng tamnan sa ilalim ng Rice Competitiveness Enhancement Funds. Samantala, nasa 100 residente naman ng... Isa-isa yung umakyat sa entablado at binigyan ng pera. Okay? Yung 9 na organization ng mga farmers. Bacolod City ang hati-hatiin nila yung 88 million eh. Tanggap ng tig 5,000 pisong ito, this will benefit us all Filipinos in the Philippines. Why? Kasi ito yung nagbibigay ng yung sila malaki ang impact nito sa food security natin. So dapat bigyan ng motivation, bigyan silang kahalagahan para gumana silang magtanim. Ito yun. Ha? Ayuda mula sa DSWD. Ayon sa Presidente, makaasa ang lahat na ginagawa ng gobyerno, ang lahat upang makarating ang tulong sa mga nangangailangan. Basta't ipagpatuloy natin na pagandahin ang paghawak sa ekonomiya. Grabe. Sana naman hindi natatagal ay hindi nyo na kakailanganin itong tulong na ito. Ngunit habang hanggang kailangan ninyo, nandito kami. Oh. So, alam niyo no, ang una kong naisip dito, talagang binuhos lahat ng effort ni PBBM dito sa Department of Agriculture. Dahil guys, kapag successful itong plano ni PBBM, walang magugutom dito sa Pilipinas, guys. Yung food security natin, inunayan ni PBBM. Okay? So, ayan. Nakita nyo yung video na yan. Halos maiyak-iyak. Umiyak talaga yung farmers na mga binigyan. No? Grabe itong mga ginagawa ni PBBM dyan sa Negros, guys. No? Talagang, no? Ito yung masasabi ko. Talagang tinupad niya ang mga sinabi niya during yung panahon ng kampanya. Tinupad niya lahat. No? Hindi yun bola, hindi yun basta para manalo lang sa pangangampanya. Hindi. Ngayon, lahat ng mga sinasabi niya during the campaign, ayan, unti-unti nang lumalabas ang in reality, no? Ang mga katotohanan sa kanyang mga sinasabi, ayan, nangyari na. Natutulungan ang mga farmers o itong mga magsasaka, no? Para gagana silang magtanim. So,
ito yung tanong lagi ng mga ibang opisyalis ng gobyerno eh. Bakit ito importante? Bakit ba importante na bigyan ng importansya itong mga taong itong mga sektor ng mga farmers? Dahil, no? Para ito sa kagandahan ng mangyari sa food security ng Pilipinas, ng ating bansa. Okay? Dito yan magsisimula eh. So talagang masasabi ko as of now, talagang may malasakit itong ating Presidente Bongbong Marcos. Tunay na tutulungan ang taong bayan. May malasakit sa kasi itong mga farmers na ito ito yung mga hindi nabigyan pansin noon ng mga alam nyo naman, nangyari natin noon na lugmok tayo sa utang dahil sa pandemya. So, yung priority ay naging priority yung nangyari na pandemya. So, doon binuhos. Ngayon naman, ngayon ay ang priority naman ay itong Department of Agriculture, mga farmers natin. Ito na yung inuna ni PBBM because this will affect us lahat, no? Kapag walang magugutom dito sa Pilipinas, no? Magiging yung krimen rin natin ay mababawasan. Wala nang kasi busog na lahat ng tao eh. Do you get the logic, no? So, at ito pa, yung sa mga nabigyan ng ayuda dyan sa Bacolod City na 5,000 each ng mga residente sa Bacolod City, no? Sana naman guys, gamitin nyo sa kabutihan itong mga ibinigay na ayuda ni PBBM, no? So, malaki ang pasasalamat natin dito kay Presidente Bongbong Marcos, no? Mabuhay ka at mabuhay ang bansa natin sa mga ginagawa mo, Mr. President, no? At itong mga pera na ibinigay ng mga magsasaka sa farmers, diretso itong binigay, ha? Hindi ito what do you call that one? Hindi ito hinawakan ng mga ibang opisyal sa diretso ito from the Office of the President o yung sa Office of the Department of Agriculture, direkta na sa with the guidance of our President. Kasi para hindi na ito mababawasan ng mga opisyalis na yung mga malilikot ang kamay o baka i-corrupt pa yan. So, diretsong ibinigay yung pera sa mga magsasaka, ha? Hindi na yan dumaan sa mga officials. So, ito yung kagandahan sa nangyari ni PBBM dyan sa Negros, dyan sa Bacolod City. So, kayong mga audience ko dito guys, libre kayong mag-comment, mag-react sa ginawa ni PBBM sa mga farmers na ito, sa residente ng Bacolod. Ano ang masasabi nyo sa ginawa niya? Libre kayong mag-comment, mag-react, may kanya-kanya tayong opinion, may kanya-kanya tayong suggestion, mag-react, mag-comment kayo at babasahin natin yan lahat. Okay? So guys, importante na i-like at i-share itong video na ito para kakalat ito sa taong bayan. And also guys, please follow and subscribe to Donmar TV para lagi kayong updated sa mga balita tungkol kay Presidente Bongbong Marcos. Okay? So guys, happy Monday sa inyong lahat. Ipagtanggol natin ang ating Presidente Bongbong Marcos, and as what Vice President Inday Sara Duterte said, mahalin natin ang Pilipinas always. Okay? So guys, hanggang dito na itong video na ito. Have a great day and God bless to everyone.